Mula nang sakupin ng Russia ang Crimea noong 2014, nangako ang Ukraine na balang araw ay babawiin nila ang kanilang teritoryo. Sa loob ng maraming taon, tila imposible yon. Malakas ang kontrol ng Russia sa lugar na yon. Kaya nung naglunsad ang Moscow ng malawakang pananakop sa Ukraine noong 2022, napilit ang ito ng Kyiv ang kanilang pagsisikap sa ibang bahagi para di na maagaw ng Kremlin ang iba pang reyon. Ngayon, nagbago na ang lahat dahil napabago ng Ukraine ang takbo ng digmaan at mabilis lumakas ang kanilang puwersa. Biglang naging posible ang pagpapalaya sa Crimea. Hindi na lang ito imposibleng pangarap. Unti-unting pinuputol ng mga puwersang Ukrainian ang koneksyon ng rehiyon sa Russia. Pinahihina ang kontrol ng Kremlin at maaring magdulot ng mas malaking pagbabago. Matagal na itong inaantay. Mahigit isang dekada na mula nang ipag-utos ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang marahas na pagsakop sa Crimean Peninsula. Iginit niyang yon ang gusto ng mga tao. At ang Crimea ay noon pa man at dapat manatiling bahagi ng Russia. Maraming tutol sa rehiyon at iba pang bahagi ng Ukraine. Ngunit mahusay na naisakatuparan ng operasyon ni Putin, kaya't napilitan ng Kyiv na tanggapin, kahit labag sa kalooban, ang bagong sitwasyon. Nung nagsimula ang malawakang pananakop pagkalipas ng ilang taon, noong 2022, ginamit ng Russia ang kontrol sa Crimea. Nagpadala ito ng mga tropa, depensa sa impapawid, mga bomber at iba pa sa rehiyon. Gamit ang mga ito para magsagawa ng walang humpay na pag-atake sa mga timog na bahagi ng Ukraine. Naging epektibong base militar na paglilunsaran ng mga pag-atake ang peninsula at napakahalaga nung mabilis na mabante ang puwersa ng Kremlin sa Kherson at Zaporizhia. Na-realize ito ng Ukraine at sinimulan nilang gawing target ang Crimea kapag may pagkakataon. Nakita natin ang mga pag-atake sa Black Sea Fleet sa daungang lungsod sa Crimea ng Sevastopol halimbawa. Pati na rin ang mga pag-atake sa Kerch Strait Bridge na direktang nag-uugnay sa peninsula at sa mainland ng Russia. Madalas pabugso-bugso lang ang mga atake, kaya hirap ang Ukraine makabuo o mapanatili ng tuloy-tuloy na presyon sa lugar. Kaya kahit na nagkaroon ito ng pinsala o pagkawala sa reyon, madalas ay may oras ang Russia para makabawi, makapag-ayos at mapalitan ang kanilang mga puwersa doon. At nagagamit nila ang ilang mahahalagang ruta ng supply para magawa ito. Ginamit nila ang tulay at mga ferry ng tren para maghatid ng mahahalagang kargamento at supply sa kabila ng kipot. Natayo rin ng Kremlin ng mga rutang panlupa at rutang riles mula sa mga rehiyon ng Rusya, dumadaan sa sinakop na teritoryo papuntang Crimea. Dahil dito, napanatili ng hukbong Ruso ang malaking presensya nila sa peninsula ng maraming taon. Kahit noong nagsimulang kapusin ang supply o nagkaroon ng mga pag-atake ng drone at missile ng Ukraine, hindi kailanman tumagal ng matagal bago makapagpadala ng dagdag na tauhan, bala at iba pang mga kagamitan sa rehiyon. Ngayon, lubos na nagbago ang sitwasyon. Halimbawa sa tulay, pinaniniwalaan na nag-aatubili na ang mga kumander ng Russia na gamitin ito sa pagdadala ng tropa o kagamitang militar. Ito ay pangunahing dahil sa katotohanang maraming matagumpay na pag-atake ang isinagawa ng Ukraine sa estrukturang yon sa paglipas ng mga taon. Kasama ang malakas na pagsabog noong Oktubre 2022 na nagpaguho sa ilang bahagi ng kalsada. Seri ng pagsabog noong Hulyo 2023, tangkang pag-atake gamit ang missile noong Agosto 2023, at pagsabog sa ilalim ng dagat noong Hunyo 2025. Kahit walang naitalang pagsabog o sunog mula noon, palaging red alert ang tulay dahil maaaring biglang umatake ang mga drone at missile ng Ukraine at itapon ang bahagi ng estruktura sa dagat. Noong Mayo 16 pansamantalang, isinara ang trapiko sa tulay ng 11 oras para sa seguridad bago bumalik sa normal ang operasyon. Nadulot ng matinding pagkaantala sa 12 tren ng pagsasara at madalas na itong mangyari ngayon. Kadalasang itinitigil ang operasyon ng tulay kapag may drone o misil ng Ukraine sa himpapawid ng Crimea. Kahit walang tulay, nakapagpatakbo pa rin ng Rusya ng maraming ferry ng tren para maglipat ng tao at kalakal sa Kerch Strait. Kaya isa-isang pinatumba ng Ukraine ang mga iyon. At nung unang bahagi ng Abril ngayong taon, ang huling ferry na may code name na Slavyanin ay napinsala. Naglabas ang ahensya ng militar na intelihensya ng Ukraine, ang GUR, na mga larawan ng pag-atake na nagpapakita ng apoy at usok na lumalabas mula sa barko. Kinagabihan din,
Tinarget ng Kyiv ang pantalan ng Kavkaz sa Krasnodar Krai ng Russia bilang malino na babala sa kalaban na hindi napapayagan ng pagpasok ng supply militar sa Kerch Strait. Dahil hindi na magamit ang tulay o daanan sa tubig, isang opsyon na lang ang natitira sa mga puwersa ng Russia. Ang tanging paraan para makapagpadala sila ng supply mula mainland papuntang Crimea ay sa pamamagitan ng mga sinakop na rehiyon sa kahabaan ng M14 na highway na kilala rin bilang Mariupol Highway kung tutusin. Ang highway na ito ay dumadaan sa timog ng Ukraine, nag-uugnay sa Odessa sa kanluran hanggang sa dulo ng rehiyon ng Donetsk at hangganan ng Russia sa silangan, at dumadaan sa mga malalaking lungsod ng Kherson at Mariupol sa daan. Kontrolado ng Russia ang malaking bahagi ng Donetsk, kaya nakontrol nito ang highway at nagamit yon para sa sarili nitong layunin. Maaring ipadala ang mga tangke, infantry fighting vehicles, at troop carrier sa M14 dumaraan sa sinakop na Mariupol bago lumabas sa highway at tumungo sa timog at tumawid sa hangganan ng rehiyon papuntang Crimea. Sa loob ng maraming taon, gumana ito. Madalas puno ng sasakyan ng Russia, sundalo at suplayang highway papuntang peninsula. Wala halos magawa ang Ukraine dahil malayo ito sa frontline at mahigpit ang depensa. Hindi kayang abutin ng mga drone ng Ukraine ang highway ng palagyan, at kailangan ng kanilang mga puwersa na bigyang prioridad ang ibang mga lokasyon at mas mahahalagang target. Pero sa 2020, 6 ibang iba na ang kwento. Ngayon, hindi lang natutunan ng Ukraine ang drone warfare, kundi na-master na rin nila. Meron na itong mas malalaki, mas mahusay, at mas makapangyarihang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto o mga UAV kaysa dati, na kayang maglakbay ng mas malayo at tumama ng mas malakas kumpara sa mga mas primitive nilang naunang bersyon. Epektibong ginagamit ng Ukraine ang mga drone, ginagawang parang highway papuntang impyerno ang M14 para sa mga Ruso. Napakabilis nangyari ang lahat ng ito. Noong Mayo, 11 biglang nagbabala ang mga military blogger at propagandista ng Russia. Nag-ulat na nakita na ang mga drone ng Ukraine sa highway na yon, kaya na nilang maglakbay ng 100 at 60 hanggang 200 kilometro o 100 hanggang 124 na milya para tawirin ng frontline at maabot ang mahalagang rutang ito sa supply network ng Kremlin. Pagkaraan ng ilang araw, nagbahagi ang mga parehong blogger ng videos at larawan ng sunog at wasak na sasakyan sa highway, bunga ng pag-atake ng Ukrainian UAV. Isa sa mga blogger, si Alexei Zhivov, ay tinawag ang mga pag-atake na lubhang nakakabahalang senyales bago pa niya ito sabihin. Sinimula na ng kalaban na abutin ang pangunahing ugat ng lohistika gamit ang mga long-range na drone na pinuhusay ng Starlink satellite technology para tulungan silang tamaan ng mga target na milya-milya ang layo mula sa harapan. Isa pang blogger, si Vladimir Romanov, ay nagsabi ng bahagi ng kalsada mula Mariupol hanggang Budyansk ay hindi na isang rutang nasa likod ng labanan, na nagpapahiwatig ng highway ay nagiging mas mapanganib na lugar, habang ibinabahagi niyang video ng isang nasusunog na fuel tanker sa tabi ng kalsada. Nagbahagi rin ang Ukraine ng ulat at video ng matagumpay na drone attack sa lugar. Ayon sa Azov Brigade sa Telegram, kaya nang magpatrolya sa mga kalsada at umatake sa mga target ng mga drone ng Ukraine hanggang 160 kilometro sa likod ng linya ng labanan na nagbabala sa mga kalaban sa lugar. Patuloy ang unang corps ng Azov Naval Base sa paggawa ng sanitary zone para sa lohistika ng Russia. Lalayo pa ang abot ng mga pag-atake at tinupad ng Ukraine ang pangako nito. Mula nang lumabas ang unang mga ulat, naging isang M14 sa pinakamapanganib na lugar sa mga sinakop na teritoryo para sa mga sundalong Ruso at sasakyang militar. Walang ligtas na lugar, laging malapit ang mga drone ng Ukraine. May dalang sapat na pampasabog para sirain ang mga tangke at sasakyang pang-impanterya. Walang kahirap-hirap para sa mga kamikaze UAV na ito na wasakin ang mga simpleng truck ng transportasyon at mga carrier ng tauhan. Araw-araw, nagmumukhang sona ng kamatayan sa unahan ng labanan ng highway. Imbes na ligtas na ruta na inihalin tulad ng blogger na Ruso na si Maxim Kalashnikov sa mga labanan sa Afghanistan. Ang rutang panlupa papuntang Crimea ay nagmumukhang kalsada sa Afghanistan noong dekada 80. Nagkalat ang mga sirang sasakyan sa kalsada. Hinaharang ng kalaban ng supply gamit ang drone. Masamang balita ito para sa Rusya at lalo pang lalala. Bago naming ipaliwanag kung paano at bakit, mag-subscribe ka sa The Military Show kung gusto mo pang matutunan ng ganitong kaalaman. Linggo-linggo naming ito tinatalakay.
Nalaman ng mga commander ng Ukraine na ang M-14 at mga kalapit na kalsada na lang ang ruta ng supply ng Rusya papuntang Crimea. Kaya pursigido silang putulin ang huling mga linyang ito kahit anong paraan. Ipinapahayag ng mga lokal na residente na literal na nasusunog ang Mariupol Highway at nagiging imposibleng daanan nito ng mga kagamitang militar ng ligtas. Bilang tugon, ilang Russian military blogger at commander ang nanawagan agad ng mas matibay na depensa at mga bagong panlaban sa drone tulad ng camouflage net na pantakip sa kalsada bilang harang sa pagitan ng drone at mga sasakyan. Sa ngayon, walang palatandaan ng paglalagay ng nets o proteksyon kontra drone. Ang tanging malaking pagbabago sa Russia ay noong Mayo 21 nang lumagda si Gobernador Vladimir Saldo ng Kherson ng kautusan para pansamantalang higpitan ng paggalaw ng mga sasakyang pangkargamento sa bahagi ng tinatawag ng Russia na Novorossiya o New Russia Highway. Binanggit ni Saldo, gayunpaman, na pinapayagan pa rin ang mga sasakyang militar na dumaan sa rutang ito, pati na rin ang mga truck na nagdadala ng mahahalagang kalakal. Sinalubong ng kalituhan ng desisyon niya ayon sa isang Kremlin blogger dahil mas mapapadali itong tamaan ng mga operador ng drone ng Ukraine ang mga target militar sa highway na hindi na kailangan mag-alala kung militar o sibilyan ang sasakyan. Ayon sa Institute for the Study of War, pinapatunayan ng utos ni Saldo na epektibo ang taktika ng Ukraine. Ipinapakita ng desisyon ni Saldo na higpitan ng galaw sa highway na M14 na nagiging mas delikadong transportasyon dito dahil sa mga pag-atake ng Ukraine na maaring makaapekto sa logistikan ng Russia sa sinakop na Ukraine. Dahil mas kaunti ang sasakyan sa kalsada, maapektuhan hindi lang sundalo, kundi pati sibilyan sa Crimea. Sa katunayan, umabot na tayo sa puntong napilitan ng Russia na mapatupad ng sistema ng rasyon ng gasolina para sa mga sasakyan sa lungsod dagat ng Sevastopol. Noong Mayo 23, iniulat ng balita na inihayag ni Gobernador Mikhail Raspozayev na dahil sa problema sa lohistika, nilimitahan sa 20% ang bentahan ng gasolina sa pinakamalaking lungsod ng Crimea. 20 litro o 5 tuldok, 3 galon bawat sasakyan hanggang sa gumanda ang sitwasyon. Dahil dito, patuloy na babagsak ang lagay ng loob at moral sa peninsula. At kung mapanatili ng Ukraine ang kanilang lakas, maaring hindi na kayanin ng Russia umasa sa M14. Kapag nangyari yon, wala nang ligtas na opsyon ng Kremlin para magpasok ng supply sa Crimea. Mula ron, ang kailangan na lang gawin ng Ukraine ay isa-isang tanggalin ang natitirang mga sundalong Ruso at mga instalasyong militar sa buong reyon. Hindi na kailangan mag-alala sa pagpapalit ng nasira o nawasak na mga kagamitan. Nangyayari na ito ngayon. Isang detalyadong ulat mula sa Ukrainian news outlet na Noviny Live ang nagpapakita na aktibong tinatarget ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang mga air defense systems sa buong Crimea. Dahil sa tumitinding at regular na pag-atake nitong mga araw, napipilitan ng kalaban ilipat ang natitirang sistema nila. Kinumpirma ni Dmytro Pletnyuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, na target ng bansa ang radar at missile launcher ng Russia. At maraming ulat nitong nakaraang taon, lalo na tungkol sa mga mahahalagang kagamitan sa air defense na nasira o nawasak. Kabilang na ang mga sistema ng S-300 at S-400 at mga Nebo radar. Ayon kay Pletnyuk, mas maraming pagkakataon na makalipad ang mga drone at missile ng Ukraine sa Crimea at matamaan ang mas maraming target. Na nagpapahiwatig na alinman sa natitirang depensa ng Russia ay hindi epektibo sa pagpigil sa operasyon ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine o talagang may kakulangan na nangyayari. Dahil sa dagdag na pag-atake at presyon sa Black Sea Fleet ng Kremlin, hindi na epektibong nakapagpapalabas ng mga barko ang Russia. Sa ngayon, wala ni isang unit sa dagat. Ibig sabihin, hindi na makakaasa ang Kremlin sa barkong pandigma at missile cruiser para bantayan ang kanilang inagaw nilang teritoryo sa Crimea. At dahil kakaunti na lang ang mga air defense para bantayan ang kanilang mga infrastruktura at mga instalasyong militar, lalong nagiging vulnerable ang Crimea sa mga pag-atake mula sa hibapawid. Kinumpirma ito ng eksperto sa abyasyon ng Ukraine na si Anatoly Krupczynski sa isang panayam sa NV Radio noong Mayo 11. Sabi ni Krupczynski, tinuturing na ng Ukraine na madaling target ang mga ari-arian ng Russia sa Crimea at ginagamit ng Kiev ang mga drone sa himpapawid at dagat para sirain ang depensa ng Kremlin sa baybayin. Naging madali na para sa atin na barilin ang Crimea. Naiintindihan ito ng mga Ruso kahit patuloy silang nagpapadala ng mas maraming electronic warfare at air defense systems doon. Dagdag niya, habang dumarami ang ganitong pag-atake, unti-unting nababawasan ang kakayahan ng Russia
na protektahan ang kanilang mga pasilidad sa buong peninsula. Binanggit niya ang mga matagumpay na pag-atake sa Belbek Airfield tulad ng kamakailan ng masira ng Ukraine ang Pansir S-2 air defense system at iba pang bahagi ng infrastruktura. Noong nakaraan, napabagsak na nila ang mga MiG-31 interceptor at iba pang mahahalagang kagamitan ng kalaban. Ayon sa eksperto, madali nang barilin ng Crimea at nakamit na ng Ukraine ang pagkakapantay-pantay sa himpapawid sa ngayon, gamit ang mga sistemang walang piloto imbes ng mga eroplanong may piloto. Simula pa lang ang pagkakapantay-pantay. Hindi lang gusto ng Ukraine na patas sa Russia sa Crimea, kundi tuluyang mapalis ang kalaban sa teritoryo. Madalas ipahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang layunin niyang muling buuin ang bansa at maibalik ang lahat ng lupang sinakop ng Russia sa orihinal na may-ari. Kasama rito hindi lang teritoryo ng Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia, kundi pati ang Crimea. At kahit malayo ito sa mga frontline, tila nagiging isa ang Crimea sa mga mas madaling teritoryo na mapalaya ng Ukraine. Naihiwalay na ng kanilang puwersa ang lugar at winasak ang mga depensa. Kaya halos imposible na para sa Russia na mapanatili ito. Malaking problema ito kay Putin, lalo na't ginawa niyang personal na misyon ang pagsama ng Crimea sa Russia. Dapat bahagi ito ng kanyang kamana, dahilan din para maalala siya bilang dakilang pinuno ng Russia. Matagal niyang inisip na nagawa at nalusutan na niya ito. Nakuha niya ang paghanga ng maraming Ruso na simula noon ay tumira o nagbabakasyon tuwing tag-init sa rehiyon. Ngayon, ang akala ni Putin na pinakamalaking tagumpay niya ay nagiging pinakanakakahiya niyang pagkatalo. Muling kinukuha ng Ukraine ang kontrol at epektibo nitong hawak ang kinabukasan ng Crimea. Pero hindi pa tiyak ang susunod na hakbang. May gusto ng malawakang pagkupkup kung saan magmamaitsa ang tropang Ukrainian at sa pilitang babawiin ang teritoryo. Gayunpaman, malabong mangyari yon sa ngayon. Talibos ito sa estratehiya ng Ukraine at sa layunin nilang sulitin ang kanilang yaman. Ang pag-atake sa Crimea ay mangangailangan ng maraming tropa at yaman at maaring magdulot ng mga puwang sa mga frontline na maaring gamitin ng Russia. Hindi pa rin klaro ang daan papunta sa rehiyon mayon. Kailangan munang mabawi ng Ukraine ang mga nawalang lupa sa rehiyon ng Kherson bago sila makausad papasok ng Crimea. Mas malamang na magpatuloy at lumakas ang mga pag-atake mula sa himpapawid sa rehiyon. Mas marami pang drone ang lumilipad sa Mariupol Highway, handang umatake sa sasakyang militar ng Russia na dadaan doon. Posibleng hindi na magamit ng puwersa ni Putin ang kalsadang ito, na magdudulot ng higit pang kaguluhan sa rehiyon habang bumabagal ang supply ng gasolina, pagkain at bala. Malamang magpapatuloy ang mga drone at missile ng Ukraine sa pagsira ng kagamitang militar sa peninsula. Pinapahina ang kontrol ng Kremlin at pinapakita sa mga tao roon na hindi kayang protektahan ng hukbong Ruso ang mga residente. Hindi lang sa Crimea gumagawa ng malaking hakbang ang Ukraine. Alamin kung paano mabilis nakakakuha ng momentum ang puwersa ng bansa at binabaling sa kanilang pabor ang takbo ng labanan sa mga frontline sa video na ito. Panurin ang video na ito para makita kung paano nahaharap si Putin sa posibleng pagkawala ng kontrol na maaaring magpabagsak sa rehimen sa malayong silangan ng Russia, habang sinasamantala ng China at North Korea ang sitwasyon. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita, kaalaman at pagsusuri tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang malalaking labanan sa buong mundo. At maraming salamat sa panonood.